Okay, for today's video mga kalamlam, pag-usapan naman natin itong mga Pisonet specs ko dito sa aking Pisonet business. So meron po akong 8 na units dito. And actually, nagsimula po ako noong year 2012. Bale, 4 pa po yung mga units ko noon. At noong year 2016, naging teacher po ako. Kaya hindi ko na po siya nabigyan ng time to maintain and to upgrade. Kaya nung time na yon medyo humina talaga yung munting business natin. At ang dami na rin mga kapitbahay na nagtatayo ng mga ganitong business. Kaya nung sa mga panahon na yon medyo matumal talaga yung Pisonet business ko. Pero nagpatuloy pa rin tayo hanggang ngayon. And this time, in-upgrade ko na talaga. So from DDR3, which are the A series, ngayon ay mga DDR4 na. Nasa Athlon na tayo at sa Ryzen series. Pero loyal pa rin tayo sa AMD. So sige na, pag-usapan natin yung mga specs ng mga PC dito. So ito yung first, as you can see, Athlon 200GE po yan. 12GB lang yung RAM, tas wala po yung GPU. Pero lahat po ng RAM natin is naka-dual stick po yan. Since nagtitipid tayo, so isang 8GB tsaka isang 4GB. As long as dual stick na po siya, so goods na po yan. Ang kadalasan kasing build ng mga Pisonet seller ay either isang 8GB or isang 16GB, which is mahina po talaga siya. So as you can see, ito lang po yung memory, 12GB, at tsaka yung frequency naman niya is 2400 MHz. So hindi talaga siya pang malakasan, pero for sure, smooth na po yan. Yan yung maganda pag dual stick. So I have here 8 units. So 6 units are Athlon 200GE, at ang dalawang units naman ay Ryzen 5 mga G series yun. At pag-uusapan din po pala natin dito kung magkano ang presyo ng bawat unit dito. So ngayon is 6:30 in the morning. So dito po sa home shop ko, ang peak time talaga is nasa around 11 a.m. to 1 p.m. At babalik na naman ulit doon sa 3 p.m. hanggang 10 p.m. na po yan ang gabi. So yun yung mga oras na madami talaga yung customers. So, ito po lahat yung mga units ko. Yung logo niyan is ako lang po yung gumawa. Customize ko po yung logo na yan. Kalamlam Gaming po yan. Meron kasi tayong kunting kaalaman sa Adobe Photoshop. Kaya napagtripan lang. So, ipapakita ko sa inyo yung dalawang Ryzen 5 na units ko. Ito po yun, Ryzen 5 Pro 4655G. Wala po itong GPU at 8GB lang po pala to. At ito namang isa is Ryzen 5 5600G. Wala ding GPU pero 12GB na po yan. At ito naman din yung ibang Athlon 200GE. So, eto po yung mga system unit ng Athlon 200GE. Napakaluma na talaga. Pero malinis po yan. Alagang teacher yan. So, dalawang 8GB na RAM yan. So, meron akong 12GB. Tsaka meron din akong 16GB gaya neto. Hindi po siya pare-parehas. At eto naman po yung isang system unit ng Ryzen 5 5600G. Eto yung pinakaunang Ryzen 5 na nabili ko. So, 12GB lang po ito. Isang 8 tsaka isang 4GB. At eto din naman yung isang Athlon 200GE ko. As you can see, wala po siyang side panel. Kasi nga wala po itong exhaust fan, kaya for sure mainit po siya sa loob, kaya tinanggal ko na lang yung side panel para guminhawa ng konti. So gaya nito, merong exhaust fan, so meron talaga siyang side panel. So lahat po ng system unit ko na walang exhaust fan, so wala talaga siyang side panel para ma-minimize yung init niya sa loob. So ayun po mga kalamlam, and now talking about the ventilation, so meron po akong dalawang aircon dito. Ito lang po talaga yung afford ko ngayon. So ito ay isang solar fan, so zero electricity bill po ito. At nabili ko po ito sa Shopee for 1,000 plus. So nagplano po ako na dagdagan ng isa ito. At ito po yung sa labas ng com shop ko, medyo luma na talaga. Well, I have plans of renovating this one. Like, gagawin ko siyang two-story building wherein yung sa baba ay sari-sari store at yung sa taas naman ay ang computer shop. And of course, aircon dapat. Pero sa ngayon, hindi ko pa siya priority yung pagre-renovate. So sa ngayon, savings lang muna tayo and maybe 5 years or 10 years from now, matupad na natin yung mga pangarap natin. And speaking of savings, yung income pala natin dito ay nasa around 9K to 11K in every 15 days. So, nasa around 20K yung monthly income natin sa Pisonet na ito. At yung electric bill naman natin ay aabot sa 6K hanggang 8K a month. Pero kasama na po yung sa bahay namin. At yung PLDT naman namin ay 2.5 po yung plan per month. So, aabot talaga siya ng estimated 10K a month yung expenses namin. So, nasa around 10K lang talaga yung net income namin. Now, speaking of PLDT, which is our main source of internet connection, itatry natin yung speed test para makita natin yung speed ng internet connection dito. By the way, kunting tip lang, no? So, kung bibili kayo ng switch hub, so make sure na yung bibilhin nyo is yung gigabit. Kasi naranasan ko na yan before, yung PLDT plan namin ay nasa 500 Mbps.
Pero pag speed test ko, nasa less than 100 Mbps lang talaga siya eh. So may napanood ako sa YouTube about internet connection at doon ko na-realize na dapat gigabit pala yung switch na gagamitin natin. So ayun, pinalitan ko at eto na. Kaya eto, nakuha ko na yung speed ng plan natin. So naka-promo po pala yung plan natin, so aabot siya ng 1000 Mbps. And I think hanggang December lang to. So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga peripherals. So I only have here a regular mouse and keyboard, a regular headset, and ang mga monitor naman natin is 100 Hz yung refresh rate for an SRP price of 3,800 pesos. Pero meron din po tayong dalawang 22-inch monitor dito. So hindi talaga pang gaming na monitor ang binili ko kasi nga low budget to. Pero as long as nasa 70 Hz pataas ang refresh rate ng mga monitor mo, ay goods na po yan. Sobrang mahal kasi ng mga gaming monitor ngayon. Now, this time, let us talk about the games na madalas na nilalaro dito sa shop ko. So, number 1 in the list is the Roblox. Mga kadalasang player dito is nasa 5 years old pataas. So, medyo madami talaga. Next is the Knives Out. Kadalasan dito sa Knives Out, nagsusugal. Nagcha-challenge sa mga 2v2. Dami talagang trash talk na ganap dito sa Knives Out. Third one is the Valorant. So, dito naman sa Valorant, mga night gamers to mga player ko dito. Yung gigising lang paggabi na. Meron ding naglalaro ng Dota pero ilan lang. May NBA, Genshin Impact, meron ding CS2. So, yun yung mga kadalasang games na nilalaro dito sa com shop ko. Now, this time, let us talk about the rate per hour. So, yung 1 peso po is nasa 7 minutes po yan. 5 peso is 35 and 10 pesos naman is 70 minutes. So, ganito lang talaga yung rate namin dito. Sobrang baba. Kaya mga low budget lang talaga yung mga specs dito. Kasi pag yung unit natin ay mga high-end, ay lugi na po tayo niyan sa mga rate natin. Dito kasi sa aming lugar, yung mga PisoNet dito, yung average rate ng piso nila dito is 8 minutes. So, kailangan talaga nating mag-blend in para makakuha tayo ng customers. Now, this time, pag-usapan naman natin kung magkano po ang presyo ng bawat isang unit ko dito. So, for my Athlon 200 GE, nabili ko po yun ng 15K way back 2018 ata yun. Pero ngayon, mura na lang to. I think makabili ka na lang ngayon ng 10K. Complete set na po yan. Next naman is yung dalawang Ryzen 5 ko. Ito namang Ryzen 5 5600G ay nabili ko ng 18K this year, 2025. At yung isa namang Ryzen 5 ay nabili ko lang as second hand for 6,000 pesos yung system unit. Tapos bumili lang din ako ng bagong monitor worth 3,800 pesos. So ngayon, bumibili na ako ng mga second hand na mga PC parts kung magdagdag ako ng isa pang unit. So I think hanggang dito na lang tayo. By the way, meron pala tayong CCTV dito kasi wala po tayong bantay. So bali dalawa po ito, isa sa loob at isa naman dito sa labas. So, this will serve as my security forces para hindi na tayo magsasahod ng tagabantay. So, I think hanggang dito lang talaga tayo. At kung may katanungan naman kayo tungkol sa PisoNet business, pwede kayong mag-comment dyan sa baba para magawa natin ng video sa susunod. And please don't forget to subscribe and like this video. Thank you.